Isipin nyo ang ganitong senaryo. Paggising nyo sa umaga, pagmulat pa lang ng inyong mga mata, kitang-kita nyo na ang lahat ng malinaw. Walang kalabo-labo, walang mga lumulutang na mantsa, at hindi nyo na kailangang kapain pa ang inyong salamin sa tabi ng kama. Parang panaginip lang, lalo na kung nasa edad 60 na kayo, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang paglabo ng paningin ay hindi lang pwedeng mapigilan, kundi pwede pa palang maibalik sa dati. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kamangha-manghang diskubre. Gagamitin natin ang karunungan ng isa sa pinakamagaling na doktor sa kasaysayan, si Avicenna. Malalaman ninyo ang isang sikretong itinago ng maraming siglo. Ibubunyag namin kung anong mga pagkain ang dapat ninyong kainin araw-araw para maging kasing linaw uli ng mata nyo noong kabataan ninyo. Spoiler, hindi lang ito basta pagkain ng kilo-kilong carrots. Sasabihin namin, ang katotohanang madalas ay hindi nababanggit sa loob ng klinika ng mga eye doctor. Handa na ba kayong malaman ang sikretong ito? Kung gayon, maupo ng maayos at makinig ng mabuti. At bago tayo magpatuloy, i-comment nyo muna sa ibaba. Ilang taon na kayong gumagamit ng salamin or contact lens? Tingnan natin kung sino ang mas marami sa atin. Para maintindihan ang paraang ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Kilalanin natin si Ibn Sina, or mas kilala sa Europa bilang Avicenna. Isa siyang tanyag na Persyanong siyentipiko, pilosopo at doktor. Ang kanyang pinakasikat na akda, ang The Canon of Medicine, ang naging batayan ng mga doktor sa buong mundo sa loob ng 6 na siglo. Hindi lang basta sintomas ang ginagamot ni Avicenna. Tinitingnan niya ang katawan ng tao bilang isang buong sistema na magkakaugnay. Para sa kanya, ang mga mata ay hindi lang isang hiwalay na bahagi na basta na lang nasisira. Naniniwala si Avicenna na ang kalusugan ng ating paningin ay direktang nakadepende sa ating panunaw at sa mga pagkaing ipinapasok natin sa ating katawan. Nanindigan siya na may mga partikular na pagkain na nagsisilbing pinakamabisang gamot para sa humihinang paningin. Sa ngayon, ang modernong agham, gamit ang mga makabagong mikroskopyo at laboratorio, ay unti-unting pinapatunayan na tama ang henyong ito mula sa sinaunang panahon. Ang mga bagay na ipinaliwanag niya noon sa pamamagitan ng mga talinghaga ay naipaliliwanag na ngayon ng biochemistry, at ang kaalamang ito ay napakahalaga, lalo na para sa mga nakatatanda. Kung kailan ang ating katawan ay nangangailangan ng tamang gabay at suporta. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat, ang pangunahin at pinakaimportanteng prinsipyo ni Avicenna ay ang direktang koneksyon ng ating tiyan sa ating mga mata. Noon pa man, naniniwala na ang mga sinaunang manggagamot na ang malinis na dugo ay nagmumula sa tamang pagkain, at ang ating mga mata, ito ang bahagi ng katawan na puno ng napakaraming maliliit na ugat. Kapag barado ang mga ugat na ito, or kung kulang sa nutrisyon ng ating dugo, unti-unting nagugutom ang ating mga mata. Dito lumilitaw ang isang kabalintunaan. Maaaring busog ang isang tao, pero ang kanyang mga mata ay unti-unti nang namamatay sa gutom. Ito ang madalas na nangyayari kapag lumampas na tayo sa edad na 60. Bumabagal ang ating metabolismo at hindi na ganoon kaganda ang pag-absorb ng katawan sa mga bitamina. Ayon kay Avicenna, bago mo gamutin ang iyong mga mata, dapat mo munang ayusin ang takbo ng iyong tiyan, at dito natin bubuwagin ang unang maling akala. Marami ang nag-iisip na ang paglabo ng paningin dahil sa katandaan ay normal lang at wala na tayong magagawa rito. Pero sa totoo lang,
Ito ay bunga ng matagalang pagkagutom ng ating mga cells. Isipin ninyo ang isang halaman na nakalimutang diligan. Nalalanta ang mga dahon nito hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa uhaw. Ganyan din ang ating mga mata. Kailangan nila ng tamang nutrisyon at pagkalinga araw-araw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga partikular na pagkain. Umpisahan natin sa itinuturing na ginto para sa inyong mga mata, ang saffron. Alam nyo ba na noon pa man, mataas na ang pagtingin ng tanyag na manggagamot na si Avicenna sa pampalasang ito? Madalas niya itong isinasama sa kanyang mga lunas para mapanatiling malinaw ang paningin. At ito ang nakakamanghang katotohanan. Pinatutunayan ng modernong siyensya na ang saffron ay may taglay na crocin at crocetin. Ang mga sangkap na ito ay nagsisilbing matibay na kalasag para sa ating retina. Hindi lang nila pinoprotektahan ang mga cells laban sa pagkasira, kundi malaki rin ang tulong nito laban sa tinatawag na age-related macular degeneration. Ito yung kondisyon kung saan nagkakaroon ng madilim na bahagi sa gitna ng inyong paningin habang tumatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng kahit katiting na saffron ay nakakatulong para tumalas ang paningin ng mga nakatatanda. Para bang muling binubuksan ng sinaunang pampalasang ito ang liwanag sa loob ng ating mga mata. Totoo, medyo may kamahalan ang tunay na saffron, pero ang kailangan nyo lang para sa epekto nito ay 2 o 3 hibla bawat araw. Pwede nyo itong ihalo sa tsaa o sa maligamgam na tubig. Isa itong mahalagang puhunan para sa inyong paningin, isang sikretong alam na ng mga dakilang manggagamot noon pang 1,000 taon ang nakalipas. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang sikat na pagkain. Siguradong narinig nyo na ang payong kumain ng carrots para lumakas ang inyong paningin. Totoo naman ito, pero may isa itong malaking catch. Dito natin babasagin ang isa sa mga pinakasikat na myth o maling akala. Ang simpleng pagngat-ngat lang ng hilaw na carrots ay halos walang naitutulong sa inyong mga mata. Sa mga lumang sulat ni Avicenna, lagi niyang ipinapayo na dapat isama ang mga gulay sa tamang klase ng taba o fats. Ang carrots ay punong-puno ng beta-carotene na ginagawa namang vitamin A ng ating katawan. Pero tandaan, ang bitaminang ito ay fat-soluble or natutunaw lang sa taba. Kung kakain ka ng carrots nang wala man lang, kahit kaunting mantika o taba, napakaliit na bahagi lang ng sustansya nito ang masisipsip ng iyong katawan. Isipin mo na lang na parang naguhugas ka ng mamantikang kawali gamit ang malamig na tubig nang walang sabon. Siguradong hindi ito malilinis. Para magsilbing tunay na gamot sa mata ang carrots, dapat itong kainin kasama ng cream, gatas o dekalidad na vegetable oil. Sa ganitong paraan lang, dadaloy ang mahalagang vitamin A sa iyong dugo hanggang sa iyong retina. Ito ang magsisilbing proteksyon mo laban sa night blindness at panunuyo ng iyong mga mata. Ang susunod nating sikreto mula sa sinaunang medisina ay ang atay ng baka. Maaaring hindi ito kasing sosyal pakinggan tulad ng saffron, pero ang epekto nito sa katawan ay talagang nakakamangha. Noon pa man, inirerekomenda na ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ang pagkain ng atay para sa mga taong nagsisimulang lumabo ang paningin tuwing dapit hapon. Ito ang tinatawag nating night blindness o banat, isang kondisyon na madalas maranasan ng mga taong edad 60 pataas. Ano nga ba ang sikreto ng pagkain ito? Ang atay ng baka ang itinuturing na ultimate source ng vitamin A sa kalikasan. Kung ikukumpara sa carrots, kung saan kailangan pa ng katawan natin ng matinding trabaho para i-convert
ang beta-carotene. Ang vitamin A sa atay ay nasa anyong madali ng maabsorb ng ating system. Sapat na ang pagkain ng maliit na serving ng maayos na nilutong atay, isa o dalawang beses sa isang linggo. Isipin nyo ang isang tao na dati ay takot lumabas ng bahay tuwing gabi dahil sa sobrang labo ng paningin sa dilim. Matapos isama ang atay sa kanyang diet, unti-unting bumabalik ang talas ng kanyang paningin. Ito ay dahil ang atay ang nagsisilbing pangunahing building block para sa visual purple ng ating mga mata, na siyang nagbibigay sa atin ng kakayahang makakita kahit sa madidilim na lugar. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng paglabo ng ating paningin? Ang tinutukoy ko ay ang katarata, ang pangunahing banta sa mga nakatatanda. Noon pa man, binigyang diin na ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang halaga ng nuts, lalo na ang sweet almonds. Para sa kanya, ang almond ay pagkaing hindi lang nagpapatalas ng isip, kundi nagpapalinaw rin ng paningin. At ngayon, muling pinatutunayan ng siyensya ang katotohanan ito. Ang almonds ay siksik sa vitamin E, isa sa pinakamalakas na antioxidant sa kalikasan. Habang tayo ay nagkakaedad, naiipon sa loob ng ating mga mata ang mga free radicals. Literal nilang kinakalawang or ino-oxidize ang ating lente. Kaya ito nagiging malabo na parang lumang salamin. Dito nagtatrabaho ang vitamin E bilang isang hukbo ng mga tagapagtanggol na tinitigbak ang mga mapanirang molekulang ito. Ang pagkain ng isang dakot ng almonds araw-araw ay nagsisilbing matibay na pananggalang laban sa katarata. Ngunit may isang mahalagang tuntunin. Hindi dapat ito pritong-prito o maalat. Ang payo ni Avicenna, ibabad ang almonds sa tubig magdamag. Pagdating ng umaga, ito ay lalambot at tila mabubuhay. Kaya naman mas mabilis at mas madaling masisipsip ng iyong katawan ang lahat ng sustansya nito. Tuloy-tuloy lang tayo. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay isang sangkap na tila nakalimutan na ng marami, ang fennel seeds. Ayon pa sa mga sinaunang sulat ni Avicenna, ang fennel ay mabisang pampalinaw ng paningin at pampatanggal ng panlalabo ng mata. Noong unang panahon, ginagamit pa nga ito ng mga manggagamot bilang pampatak or compress sa mata. Pero sa panahon ngayon, napatunayan na ang pag-inom nito ay may kamanghamanghang epekto sa buong katawan. Ang fennel ay may mga espesyal na essential oils na nakakatulong mag-relax ng mga ugat at magpabilis ng daloy ng dugo. Higit pa rito, pinapakalma rin nito ang ating panunaw. At tandaan natin, kapag malusog ang iyong tiyan, magiging malusog din ang iyong mga mata. Napakadali lang gawin ang sikretong ito. Magtimpla lang ng kalahating kutsarita ng dinikdik na fennel seeds bilang tsaa pagkatapos kumain. Ang simple at mabangong inuming ito ay makakatulong sa pagluwag ng mga ugat sa ulo para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng sariwang dugo at oxygen para sa inyong napapagod na mga mata. Pag-usapan natin ang isang pagkaing siguradong hindi nawawala sa loob ng inyong refrigerator, ang itlog. Sa loob ng mahabang panahon, maling napagbintangan ng itlog na nagpapataas daw ng kolesterol, kaya naman maraming mga nakatatanda ang tuluyan ng umiwas dito. Pero ang totoo, isa itong malaking pagkakamali. Noong unang panahon pa lang, itinuturing na ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang pula ng itlog bilang isa sa pinakamalusog na pagkain para palakasin ang mahihinang pangangatawan. At pagdating naman sa kalusugan ng ating mga mata, talagang hindi matatawaran ang sustansyang hatid nito. Ang pula ng itlog ay mayaman sa dalawang mahalagang sangkap, ang lutein at zeaxanthin. Isipin nyo na lang na parang nagsusuot kayo ng dekalidad na sunglasses.
Ganoon din ang ginagawa ng lutein at zeaxanthin, pero sa loob mismo ng inyong mga mata. Nagtitipon ng mga ito sa makula o ang sentro ng ating retina para salain ang mapaminsalang blue light at protektahan ang ating paningin sa paglabo. Para makuha ang buong benepisyo nito, mas mainam na kainin ang itlog ng malasado o hindi gaanong luto ang pula. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang soft-boiled egg o kaya naman ay poached egg. Sa pagkain ng kahit isang ganitong itlog araw-araw, para ka nang bumubuo ng isang matibay at hindi nakikitang pananggalang para sa iyong paningin. Pag-usapan naman natin ang isang problemang madalas maranasan ng mga nasa edad 60 pataas, ang dry eye syndrome. Ito, yung pakiramdam na parang may puwing o buhangin sa loob ng mata, mahapdi at parang laging gustong kumurap. Matagal nang alam ng mga eksperto sa silangan ang halaga ng mga matatabang isda para mapanatili ang sapat na moisture sa ating katawan. Ang sikreto ay nasa omega-3 fatty acids. Alam nyo ba na ang ating luha ay hindi lang basta maalat na tubig? Mayroon itong komplikadong istruktura at ang pinakaibabaw na layer nito ay gawa sa lipids o natural na langis. Kapag wala ang oil layer na ito, mabilis na nag-e-evaporate o natutuyo ang tubig sa mata, kaya ito nagiging tuyot. Ang omega-3 na nakukuha sa mga isda gaya ng mackerel, herring, salmon o sardinas ay direktang tumutulong sa pagbuo ng protective layer na ito. Ang pagkain ng matatabang isda kahit 2 beses lang sa isang linggo ay nakakatulong para gumana ng tama ang mga glandula sa ating mga talukap. Sa tulong nito, hindi mo na kailangang palaging gumamit ng artificial tears dahil ang katawan mo na mismo ang muling matututong mag-moisturize sa iyong mga mata. Ito ay isang natural na solusyon para sa isang napakahirap na problema. Kumusta naman ang mga berdeng gulay? Lubos na inirekomenda ni Avicenna ang pagkain ng spinach at iba pang madidilim na luntiang gulay. Tinawag niya itong walis para sa ating tiyan at dugo. Isang paglalarawang talagang tugma. Hindi lang ito mayaman sa lutein at zeaxanthin, kundi puno rin ito ng folic acid at iron. Ito ang mga sustansyang kailangan para mapanatiling bago at malinis ang ating dugo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating dugo ay madalas na lumalapot at bumabagal ang daloy. Dahil dito, ang mga maliliit na ugat sa ating mga mata ay natutuyo at unti-unting namamatay. Dito pumapasok ang spinach. Nagsisilbi itong parang malambot na brush na naglilinis sa ating mga ugat upang maging mas maayos ang daloy ng dugo. Ang isang magandang halimbawa nito ay ang simpleng salad ng sariwang spinach na may olive oil at kaunting patak ng lemon. Ang pagkaing ito ay parang sikretong gamot para manatiling bata ang iyong mga ugat. Kapag malinis ang mga daluyan, tuloy-tuloy ang daloy ng sustansya patungo sa iyong paningin. Ang susunod nating pag-uusapan ay maaaring iniiwasan ng marami dahil sa tapang ng amoy nito. Pero para sa kapakanan ng ating paningin, dapat nating bigyang halaga ang bawang at sibuyas. Mula pa noong unang panahon, kilala na ang mga ito bilang mabisang lunas para sa maayos na daloy ng dugo at pangangalaga sa mata. Ang bawang at sibuyas ay punong-puno ng sulfur. Kailangan ng ating katawan ang sulfur para makagawa ng isang pambihirang substance, ang glutathione. Ito ang pinakamalakas na antioxidant na mismong katawan natin ang gumagawa. Ang nakakamangha pa rito, napakataas ng konsentrasyon ng glutathione sa lens ng isang malusog na mata. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, mabilis na bumababa ang produksyon nito. Dahil dito,
nawawalan ng proteksyon ang ating mata at nagsisimulang lumabo ang paningin. Sa pagdagdag ng sariwang bawang at sibuyas sa iyong dieta, binibigyan mo ang iyong katawan ng sapat na sangkap para makagawa ng glutathione. Sa madaling salita, tinutulungan mo ang iyong mga mata na linisin ang kanilang sarili mula sa loob. Ang 2 butil ng bawang kada araw ay maaaring maging mabisang sandata laban sa pagkabulag na dulot ng pagtanda. Pag-usapan naman natin ang mga berries mula sa gubat. Matagal nang kilala ang blueberry sa kakayahan nitong magpalinaw ng paningin. Maging ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay ginamit din ang mga matingkad na prutas na ito sa kanyang panggagamot. Pero alam nyo ba kung paano ba talaga ito gumagana? Ang sikreto ng mga blueberry at blackberry ay ang tinatawag na anthocyanins. Ito ang nagbibigay sa kanila ng kanilang madilim at matingkad na kulay. Ang mga anthocyanins na ito ay may natatanging kakayahan na patibayin ang mga maliliit na ugat o capillaries sa ating mga mata. Isipin nyo ang isang lumang hose ng tubig na marupok at puno na ng lamat. Maaari itong pumutok anumang oras. Ganyan kadalasan ang kondisyon ng mga ugat sa mata habang tayo ay nagkakaedad. Dahil sa sustansyang hatid ng mga berries, muling nagiging matibay at elastiko ang mga ugat na ito, kaya naiiwasan ang pagputok o pagdurugo sa loob ng mata. Pinakamainam na kainin ng mga ito ng sariwa habang panahon pa ng anihan. Pero kung hindi posible, mainam din ang mga frozen berries basta't walang halong asukal. Tunay ngang ito ay isang masarap na lunas para sa kalusugan ng inyong mga ugat. At dahil pinag-uusapan na natin ang daluyan ng dugo, hindi natin dapat kalimutan ang itinuturing na mortal na kaaway ng inyong mga mata, ang asukal. Maging ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay nagbabala na noon tungkol sa panganib ng labis na pagkain ng matatamis at tinawag pa nga itong matamis na lason para sa ating dugo. Ngayon, ang modernong medisina ay nagbibigay na rin ng babala. Ang diabetes o kahit ang pananatili ng mataas na antas ng asukal sa dugo ay unti-unting sumisira sa mga ugat ng ating retina. Ang kondisyong ito ay tinatawag na diabetic retinopathy. Ang proseso nito ay nakapanghihilakbot sa pagiging simple nito. Ang mga kristal ng asukal sa iyong dugo ay literal na kumakamot at sumusugat sa loob ng maliliit na ugat sa iyong mga mata. Sinusubukan ng ating katawan na pagalingin ang mga sugat na ito, ngunit nagre-resulta ito sa mga peklat. Dahil dito, nababara ang daloy ng dugo at kalaunan ay nawawala ang paningin. Kaya naman, kung ikaw ay higit 60 taong gulang na, ang una at pinakamahalagang hakbang para mapangalagaan ang iyong paningin ay ang mahigpit na pagbabawas sa refined sugar at mga pagkaing gawa sa puting harina. Sa pag-alis ng mapanirang salik na ito, mabibigyan ninyo ng pagkakataon ang mga masusustansyang pagkain na gawin ang kanilang trabaho sa pagpapagaling at pagpapanatili ng linaw ng inyong mga mata. Para kay Avicenna, may espesyal na halaga ang olive oil sa medisina. Itinuturing niya itong lunas sa napakaraming uri ng karamdaman. Lalo na para sa mga edad 60 pataas, dapat ito na ang maging pangunahing mantika sa inyong kusina. Ang extra virgin olive oil ay hitig sa vitamin E at may malakas na kakayahang lumaban sa pamamaga. Pero ang pinakamahalagang papel nito para sa ating mga mata ay ang pagiging isang perpektong transport. Naaalala nyo ba ang lutein mula sa itlog, beta-carotene mula sa carrots, at vitamin K mula sa spinach? Ang lahat ng mahahalagang elementong ito
ay maaabsorba lamang ng ating katawan kung may kasamang tamang taba. Dito pumapasok ang olive oil. Maingat nitong kinukuha ang mga bitaminang ito at dinadala ng diretso sa ating mga mata. Ang pag-inom ng isang kutsara ng dekalidad na olive oil tuwing umaga o ang paggamit nito bilang dressing sa inyong mga gulay ang tunay na susi para maging gamot sa inyong paningin ang inyong kinakain. Kung walang tamang transportasyon, dadaan lang ang lahat ng bitamina sa inyong katawan nang hindi napapakinabangan. Pag-usapan natin ang tungkol sa simpleng tubig. Binigyang halaga ng tanyag na manggagamot na si Avicenna ang tamang balanse ng tubig sa ating katawan. Ayon sa kanya, ang pagtanda ay ang unti-unting pagkatuyo ng katawan at ang ating mga mata ang unang nakararanas nito. Mahigit 70% ng ating mga mata ay binubuo ng tubig. Ang bawat bahagi nito, ang lens, cornea at ang vitreous body ay nangangailangan ng sapat na likido para manatiling malusog. Kung hindi tayo sapat uminom ng tubig at mas pinipili ang kape o matapang na tsaa na nagiging sanhi ng paghihi ng madalas, ang ating mga mata ay nagsisimulang matuyo mula sa loob. Nawawala ang kislap ng mga ito, nagmumulang pagod at madaling mamula o mairita. Upang manatiling malinaw ang iyong paningin, mahalagang panatilihin ang tamang hydration. Isang simpleng paalala para sa mga nakatatanda. Simulan ang araw sa isang baso ng maligamgam na tubig. Ginigising nito ang inyong sistema at nagbibigay ng kailangang tubig sa inyong mga sel. Iminungkahi rin ni Avicenna ang paghuhugas ng mata gamit ang rose water upang guminhawa at mawala ang pagod. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-hydrate mula sa loob ng ating katawan. Pag-usapan naman natin ang vitamin C. Noong unang panahon, hindi pa alam ng mga tao ang tawag na ito. Pero ang mga sinaunang manggagamot ay gumagamit na ng mga prutas na citrus, rosehip at repolyo para gamutin ang iba't ibang karamdaman, pati na ang mga sakit sa mata. Bakit nga ba napakahalaga ng vitamin C para sa ating paningin, lalo na kapag tungtong ng edad na 60 pataas? Ang sikreto ay nasa collagen, ang cornea at sclera o ang puting bahagi ng ating mata ay pangunahing binubuo ng mga collagen fiber. Ang collagen ang nagpapanatili sa tamang hugis at pagiging elastic o banat ng ating mga mata. At ang vitamin C ang nagsisilbing pangunahing sangkap para makabuo ng collagen ang ating katawan. Kapag kulang tayo sa bitaminang ito, ang mga tissue sa mata ay nagiging malambot at nanghihina. Maaari itong magdulot ng pagbabago sa hugis ng eyeball at paglabo ng ating paningin. Ang sariwang bell pepper, fermented na repolyo, at tsaa mula sa rosehip ay mga pagkaing madaling hanapin at punong-puno ng vitamin C. Isama ang mga ito sa inyong pagkain araw-araw para matulungan ang inyong mga matang manatiling matatag at malusog. Isa pang mahalagang payo mula sa tanyag na manggagamot na si Avicenna ay ang tungkol sa wastong pagnguya ng pagkain. Baka isipin ninyo, ano naman ang kinalaman nito sa ating paningin? Pero ang lohika ng sinaunang doktor na ito ay hindi matatawaran. Kapag matagal at maigi nating ninguya ang matitigas na pagkain, aktibo nating ginagamit ang mga kalamnan sa ating panga. Ang pagkilos na ito ay nagpapalakas sa daloy ng dugo patungo sa ating ulo. Dahil dito, bumubuti ang sirkulasyon sa buong bahagi ng bungo, kabilang na ang ating mga optic nerve at mismong mga mata. Sa kasalukuyan, maraming nakatatanda ang mas sanay kumain ng malalambot o durog na pagkain, tulad ng lugaw, pure, o malambot na tinapay. Dahil dito, hindi na gaanong nagagamit ang panga. Ang resulta,
bumabagal ang sirkulasyon ng dugo sa ulo at nababawasan ng oxygen na natatanggap ng ating mga mata. Kaya naman, gawin ninyong panuntunan ang pagkain ng mga bagay na kailangang kagatin at nguyain ng maigi. Halimbawa ay ang sariwang carrots, mansanas, at mga nuts. Nguuyain ang bawat subo hanggang sa maging durog na ito. Hindi lang ito makakatulong sa inyong panunaw. Magsisilbi rin itong mainam na masahe sa mga ugat na nagpapadaloy ng nutrisyon sa inyong paningin. Huwag din nating kalilimutan ang turmeric o luyang dilaw. Ang tinaguriang golden spice na ito ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa silangan. Ang sikreto nito ay ang curcumin, isang sangkap na may napakalakas na anti-inflammatory properties. Alam nyo ba na madalas, ang paglabo ng ating paningin ay dulot ng hindi nakikitang pamamaga sa optic nerve o sa mga tisyo ng ating retina. Ang maganda sa curcumin, kaya nitong pumasok sa blood-brain barrier para labanan ang pamamagang ito sa cellular level. Ngunit, linawin natin ang isang mahalagang bagay. Marami ang bumibili ng turmeric at basta na lang itong isinasama sa sabaw. Pero ang totoo, mahirap itong ma-absorb ng ating katawan ng mag-isa. Para ma-activate ang bisa ng curcumin, kailangan itong samahan ng kahit isang kurot lang ng pamintang itim at kaunting healthy fats. Isang mahusay na recipe mula pa sa sinaunang panahon ay ang golden milk. Ito ay maligamgam na gatas na may turmeric, kaunting paminta at patak ng langis o butter. Ang inuming ito sa gabi ay hindi lang nakakapagpakalma ng ating nervous system, kundi dahan-dahan ding pinapagaling ang pamamaga sa iyong mga mata habang ikaw ay mahimbing na natutulog. Habang pinag-uusapan natin ang pagtulog, talakayin naman natin ang kahalagahan ng pagpapahinga ng ating mga mata. Noon pa man, mahigpit ng ipinagbabawal ng sikat na manggagamot na si Avicenna ang pagbabasa sa malabong ilaw at iminungkahi niyang hayaang magpahinga ang mga mata sa gitna ng lubos na kadiliman. Ngayon, alam na natin ang siyentipikong dahilan sa likod nito, ang hormone na melatonin. Ang melatonin ay ginagawa lamang ng ating utak kapag tayo ay nasa loob ng isang silid na walang anumang bakas ng liwanag. Tandaan natin, ang melatonin ay hindi lang basta hormone para sa pagtulog. Isa rin itong napakalakas na antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga mata laban sa katarata at glaucoma. Kung natutulog ka nang nakabukas ang TV o kung may liwanag mula sa labas na tumatama sa iyong mukha, hindi makakagawa ng sapat na melatonin ang iyong katawan. Dahil dito, hindi nakakapag-recover ang iyong mga mata sa magdamag. Kaya naman, napakahalagang gumamit ng mga blackout curtain sa inyong kwarto. Siguraduhing madilim ang paligid. Sa ganitong kondisyon lamang, nagsisimula ang proseso ng pag-repair ng ating optic nerve at retina. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong upang mapigilan ang paglabo ng paningin, lalo na para sa mga nakatatanda. At syempre, hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa honey. May isang delikadong paniniwala sa tradisyonal na gamutan na para raw luminaw ang mata, kailangang patakan ito ng honey. Sinasabing, ganito raw ang ginagawa noong unang panahon. Pero pakiusap, huwag na huwag ninyo itong gagawin. Maaari itong magdulot ng matinding iritasyon, impeksyon, o pagkasunog ng lining ng inyong mata. Si Avicenna ay kilala sa pagpapahalaga sa honey, pero itinuro niya na dapat itong kainin bilang vehicle para mas mabisang makuha ng katawan ang iba pang gamot. Ang honey ay mayaman sa copper, zinc, at iron, mga mineral na napakahalaga para sa maayos
na paggana ng ating mga mata. Ang tamang paraan ng paggamit nito ay ang dahan-dahang pagtunaw ng isang kutsaritang purong honey sa bibig tuwing umaga, kasunod ang pag-inom ng maligamgam na tubig. Nakatutulong ito sa maayos na paggana ng atay na ayon sa Eastern Medicine ay may malakas na koneksyon sa ating paningin. Sa madaling salita, ang dekalidad na honey ay kumikilos mula sa loob. Pinapalusog nito ang iyong dugo at pinapanatiling malinaw ang iyong paningin nang walang anumang panganib sa inyong mga mata. Paano nga ba natin pagsasama-samahin ang libo-libong taon ng karunungang ito para sa kalusugan ng iyong mga mata? Narito ang isang malinaw at simpleng gabay, lalo na para sa mga nasa edad 60 pataas. Ang layunin natin ay gawing pampalusog ng paningin ang bawat pagkain mo sa araw-araw. Simula ng iyong umaga sa isang basong maligamgam na tubig at isang malasadong itlog para sa sapat na lutein. Sa tanghalian, piliin ang mga pagkaing mayaman sa vitamin A at omega-3, gaya ng matatabang isda o atay ng baka. Huwag din kalimutan ang salad na gawa sa madidilim na dahon ng gulay na nilagyan ng dekalidad na olive oil. Para sa merienda, kumain ng isang dakot ng binabad na almond at mga sariwang berry. Iwasan muna ang asukal. Sa halip, gumamit ng kaunting pulot or honey at subukan ng tsaa na may saffron o buto ng fennel. Bago matulog, uminom ng isang basong golden milk na may turmeric at siguraduhing madilim ang iyong silid tulugan. Hindi ito basta dieta lang. Ito ay isang paraan ng pamumuhay ayon sa mga turo ni Avicenna. Ang pagsasama-sama ng mga pagkaing ito ay gigising sa kakayahan ng iyong mga mata na mag-renew, pipigilan ang pagkasira ng mga cells, at titiyaking mananatiling malinaw ang iyong paningin sa loob ng mahabang panahon. Malayo na ang narating natin sa pagsasama ng sinaunang karunungan ng dakilang si Avicenna at ng mga pinakabagong diskubre sa siyensya. Ang pinakamahalaga at nakakamanghang natuklasan natin ay ito: ang paglabo ng mata dahil sa edad ay hindi isang tadhana na hindi na mababago. Ito ay isang proseso na kaya nating kontrolin sa pamamagitan lamang ng kung ano ang nasa inyong hapagkainan. Kapag sinimulan ninyong bigyan ang inyong mga mata ng tamang healthy fats, lutein, mabisang antioxidants at vitamin A, siguradong mamamangha kayo sa magiging resulta. Marami na ang nakapansin na nawawala ang panlalabo, nababawasan ang pagkatuyo ng mata, at nagiging mas matingkad at buhay na buhay ang mga kulay sa paligid. Ito ang tunay na pagbabago. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat. Para simulan ang pag-aalaga sa inyong sarili, ang inyong kalusugan ay literal na nasa inyong mga kamay at nasa loob mismo ng inyong kusina. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. I-like din ang video na ito dahil malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming dekalidad na content para sa inyo. At bago tayo magtapos, may mahalaga akong tanong. Alin sa mga pagkaing nabanggit natin ngayong araw ang isasama ninyo sa inyong pagkain simula bukas? I-comment ang inyong mga sagot sa ibaba. Hihintayin ko ang inyong mga tugon.